Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, nagpahayag na po na magkasalungat. Ito ng pahayag, ito pong si VP Sara Duterte at saka ito pong si Speaker Martin. Hinggil po dito sa peace talk, with the NDFP. Yung isa po, alam na natin na ayaw po ng VP Sara yung peace talk. Yung isa naman po, si Speaker Martin ay gustong-gusto. Ang dami po nagaganap sa Pilipinas, sari-sari pong patayan, pinakamatindi po yung pagbomba. Pero napupuna ko parang meron pong gusto po nilang wag pansinin yung natin, yung wala lang, baliwalain yun, no? Yun yung right term. Bakit parang binabaliwala natin? Bakit parang ang lahat po nakapokus pa rin sa pag-atake sa mga Duterte? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mamaya na ako manunood sa Congress. Kinakailangan muna nating mairaos to. Congratulations po muna si former Senator Laila De Lima. Ngayon pong araw na to ay dinesignate po siya as the new Liberal Party spokesperson. Congratulations po, dating Senador De Lima. Intindi, no? Sa madaling salita, ganap na. Meron ng titulo yung kanyang pagiging attack dog. Attack dog hindi po sa Marcos, attack dog po laban sa mga Duterte. Kitang-kita na po natin mula po sa mga pronouncement. Nagkatotoo. Ang galing talaga, no? Bibilib ka talaga kay Pangulong Duterte. Paano niya naiisip yung future? Ang galing talaga ni Pangulong Duterte nang sinabi niya. Hindi pa ako makapaniwala nung ano ba ito naman sinasabi ni Tatay Digong nung sinabi niya po na parang wala nang bumabatikos. Hindi po maganda sa demokrasya yung wala na pong nagde-dissent, no? Nagpapahayag ng dissent. Hindi pa po ganito ka-active ang mga Liberal Party, ang mga kakamping at dilawan sa pagsuporta dito kay Speaker Martin. Opo, hindi po kayo nagkamali ng sinabi. Si Speaker Martin po ang sinabi ko, hindi po si Pangulong Marcos. Mukhang si Speaker Martin yung siya po ang mukha ngayon ng gobyerno eh. Hindi na po, wala eh. Siyempre, mauunawaan natin. Mamaya na natin ibabalita yung gabi para naman may konting yung susuriin po rin natin yan. Okay. So, sa makatuwid mga kapatid, ang nagaganap po ngayon, Duterte, kalaban na lang. Mamamayan na lang po ang kakampi ng mga Duterte. Tapos, eto pong sa Mindanao, sa MSU, dito po ako takantaka sa mga media. Pati po media no? Siguro ito po yung tinatawag natin na talagang yung bias na media na lahat ng dito kasi alam po ninyo yung mga nagwawala lang, yung mga road rage, yung mga nagkasalang ng bala, nagkasalang ng baril. Ilang araw natin tinatalakay, no? Pero pag ang involved po sa Mindanao, palibasa hindi po mga taga Mindanao tong mga karamihan ng mga pinuno ngayon. Nakita nyo po. Kagaganap lang po niya ng linggo. Halos hindi na po pinag-uusapan sa dyaryo. Halos hindi na po pinag-uusapan ng media yung bombahan po sa Marawi. Balik na naman po sa atake sa Duterte. SMNI, Duterteng tatay, Duterteng anak. Diyan po nakasentro eh. Parang wala pong ibang problema ang Pilipinas. Tandaan niyo po itong panahon na to. Nasa kabila po ng lahat ng problema natin, security, sa kabila po ng peace and security po, malaki po problema natin. Dina-downplay po nila lahat. Ang importante po lahat ngayon sa gobyernong ito, sa Dilawan at Kakamping, sa Makabayan Black, pati po itong mga lahat ng vlogger ni Tambaluslos at ng loyalist vloggers, ay idiin na yung mga Duterte. Magugulat po kayo. Okay lang po. Dahil ang kakampi naman po ng mga Duterte ay ang mamamayan. Wala na po. Alam niyo po ngayon, kung nabalitaan niya nung panahon ni Duterte, nag-iingay na po yung mga dilawan nun. May mabalita lang na may COVID. Mag-iingay na po lahat eh. Ngayon po, panay atake lang po sa Duterte. Si Laila De Lima po, atake lang din sa Duterte. Grabe po mga atake ngayon. Pati nga po yung sa MSU na bombahan.
May mga dito po sa Twitter, hindi ko po alam kung paano po yan nakakalusot sa mga Twitter na inilulusot po nila yung ang mga Duterte po ang may kagagawan na naman. Pati po Lord of all drug lords. Yan po sinabi ni Trillanes ngayon. Ang Lord of all drug lords daw ay si Pangulong Duterte. Ang tanong lang, may naniniwala pa ba sa inyo? Pagdating po dyan, grabe no, ang lakas nilang no? Ang lakas po nilang mag-akusa. Parang ang sinasabi nila, kaya hindi nalutas yung problema ng droga dahil si Duterte talaga ang kakampi ng mga, grabe yung twist na ginagawa niyo sa mga tao. Kayo pong yung mga naghahabi po niyan, media, tsaka itong mga dilawan kakamping at kung sino-sino pa. Grabe po yung kayo maghabi ng mga kwento. Hindi na po out of this world na eh. Si Pangulong Duterte pa ngayon na naging Lord of all drug lords. Talaga po. Ay isa lang po ang tingin nila sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay bobo. Kaya nilang paikutin, ulit-ulitin lang nila yan. Maniniwala ng mga Pilipino. Hindi po totoo yan. The most trusted ang DepEd. No, pinakamataas. Ngayon po, ano panawagan nila ngayon? Mag-resign na raw si Sara Duterte. Sino po nangunguna? Yung pong Liberal Party spokesperson. Walang iba kundi si Laila de Lima. At nagayahan na siyempre. Si Laila de Lima, meron na po sila. Kaya may biglang kampanya na yung mga dilawan. Nariyan na si de Lima Sa kanya po kumukuha kung ano sabihin ni de Lima, yung po ang dala-dala ng mga narito po sa Twitter. Alam mo, Laila de Lima, makontra na kita, no? Ganyan kayo manlin lang. Pinauunawa ko po sa inyo na si VP Sara Duterte, hindi lang po Vice President, hindi lang po siya DepEd Secretary. Siya po ay Vice Chairman, Co-Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Yung sinasabi mo na hindi peace talk is not within the core competence of her portfolio, kalokohan po yan. Kasama po yung peace talk sa kapanyarihan ng NTF-ELCAC. Kasi po, ang kahulugan po ng NTF-ELCAC ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Siguro naman, wala na pong mas malinaw. Vice Chairman po, huwag niyo pong linlangin yung mga tao. Yung problema natin sa insurgency. Bakit po kinakailangan pa nating makipag-peace talk kung wala naman na... AFP po sinabi, wala na pong aktibong guerrilla front. Bakit po hindi na lang ituloy-tuloy yung epektibong ginagawa ng NTF-ELCAC? Ang tsorya ko dyan, no? Ito po, paulit-ulit ko na sinasabi. Ayaw po nila dahil ang NTF-ELCAC po ay masyadong identified sa dating presidente. Identified po masyado na tatak Duterte yung NTF-ELCAC. Oo nga naman, pag nagtagumpay nga naman yung NTF-ELCAC, dahil tatak Duterte yan, ang makikinabang po niyan, siyempre yung Duterte, hindi po yung Romualdez. Yun lang naman po yan. Posisyonan po to. Huwag po niyong ipagkamali na ang mga nagaganap na to ay wala pong kinalaman na ito po ay perperaso. Nagpoposisyonan po ngayon para pagkiklaim ng glory balang araw, para pagtakbo, alam na. Di ba? Very busy. Okay. Puntahan na natin to. Kung ano po yung mga talagang ito po, bangga. Ang maganda po dito sa banggaan na to ni BP Sara at ni Speaker Martin, hindi lang po to simpleng pagalingan lang po ng tokis. No? Ito po, totoo po ang pinagdidebatihan dito ay mga totoong programa. Dalawa na po, ICC at pro-ICC at mga anti-war on drugs. Pili po kayo. Sino po ang gusto ninyo? Yung grupo po nagsusulong ng maka-ICC sila, galit sila sa war on drugs? O yung grupo ng mga Duterte na nagsusulong ng war on drugs, na nagsulong ng war on drugs, at dahil matagumpay ang war on drugs, sila po ngayon ang gustong litisin. Dahil nagtagumpay sila. Hindi naman po tagumpay na tagumpay. Kung itutuloy-tuloy lang, papunta na po sa tagumpay. Ngayon, eto na naman po. Peace talk. Pakinggan po natin. Kayo po mamili, taong bayan, kung sino po sa tingin ninyo yung tunay na may katwiran pagdating po sa peace talk. No? Nakasalalay po rito yung tutunguhin ng Pilipinas. Pag nagkamali po kayo rito, yari. Asa na? Nawala. Nawala yata. Teka lang ha.
Ito po, basahin po muna natin uli. Bakit sabi po ni Representative Martin Romualdez, House Speaker, bakit tayo matatakot makipag-usap? No? Kung alam nating malakas ang ating sandatahang lakas at matatag ang ating republika. Ano ang ikababahala natin kung alam natin na nasa pamahalaan ang tiwala ng bayan? Tama na ang digmaan, pagod na ang ating mamamayan sa kaguluhan, bigyan natin ng pagkakataon ng kapayapaan. Gandang pakinggan, no? Ibig mo sabihin, Speaker Martin, wala nakaisip niyan, no? Tapatin na kita. Wag na muna tayo magpaligoy-ligoy na. Hindi po nagsimula kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasaysayan ng Pilipinas eh. May mga nauna na pong presidente na nakipagpisto. At tanong ko sa iyo, ang ganda kasing pakinggan eh, sa totoo lang po. Tama na ang digmaan. Pagod na ang ating mamamayan sa kaguluhan. Bigyan natin ng pagkakataon ng kapayapaan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman